Nako, eto na nga mga sangkay si Marcoleta lalo pong nabisto ngayon, nabuking at binuljak mga sangkay. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Magandang oras po sa inyong lahat at ito pag-uusapan po natin itong patungkol po kay Marcoleta na ngayon ay Romoroleta. Binoljak po siya ngayon mga sangkay dahil nga po, nung nabuking po siya sa kanyang kalokohang statement, nagpaliwanag siya na ganito ang ibig sabihin niya mga sangkay. Kasi ngayon, lalo po talaga siyang nadidiin. Alright? Pag-usapan po natin ito dahil may isa pong nagsalita mga sangkay na kung saan binakbakan po siya. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito yung balita kasi. Sabi po ng isang political analyst, Contreras, kay Senator Marcoleta, hindi bobo at hindi tanga ang mga Pilipino. Oy, grabe naman yun. Alam niyo kung bakit? Ito, panoorin natin. Hindi bobo at hindi tanga ang mga Pilipino. Itong mensahe ni Dr. Antonio Contreras kay Senador Rodante Marcoleta na tila nagbawi ng mga pahayag sa sinabing isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Sa panayam sa Arangkada Balita, sinabi ni Dr. Contreras na malinaw ang mga sinabi ni Marcoleta na isuko ang KIG. Pero ilang araw lang ay binawi ito at sinabing taken out of context. Binawi niya mga sangkay, no? After 2 days or 3 days mga sangkay na sunod-sunod po siyang nababatikos, sinabi na niya, hindi naman yon ang ibig sabihin niya. 'Di ba? At mali lang daw po mga sangkay yung pag-intindi at pagkakalabas niya ng salita. Ngayon, mga sangkay, wala na, nasabi na niya paano pa niya babawiin yun? Kaya sabi ni Contreras, hindi naman bobo at hindi tanga ang mga Pilipino. Kasi ako mga sangkay, kahit nga po for me, ako mga sangkay, bilang nakakaintindi naman sa mga reaksyon nila, no, sa mga statement nila, masasabi kong, teka lang, parang sa sinasabi mo, parang magkakaproblema tayo sa statement na inilabas ni Marcoleta kasi klarong-klaro na sinabi niya na parang palit na lang ibigay yung Kalayaan Island Group tapos pag-usapan na natin yung West Philippine Sea. Hindi niya nagigets yung kaibahan ng West Philippine Sea at itong Kalayaan Island Group na kung saan hawak po ng Pilipinas. Mambihira. Yan na nga lang yung ilan sa mga hawak natin sa dami ng hawak natin noon. Yan na lamang po ang natitira. Tapos, may isang senador na magsasabi pa na, sige, pakawalan na natin yan. Ang kanyang naging pahayag. Ngayon, ito yung haba-habang statement dyan. Ito, tingnan po natin. Nakalulungkot na parang pinapalabas ni Senator Marcoleta na hindi tayo marunong makinig at hindi tayo marunong umintindi. Ayan, mga sangkay, no? Para naman tayo mga mga walang isip. Siguro nasanay sila kasi yung maraming mga DDS, hindi po talaga, hindi naman lahat. May mga ilang DDS naman po na may matalino mag-isip. At nagsasalita po tungkol dyan. Pero, ayun na nga po, marami sa mga DDS pa rin. Yung, kung ano ang isubo sa kanila, kakainin pa rin nila. Kahit alam nilang panis na, kahit alam nilang may amoy na, kakainin at kakainin pa rin nila. No? Kagaya ng sinabi ni Marcoleta, palakpakan pa rin po yung mga DDS. Diba? Sigaw pa rin sila ng sigaw. Go Marcoleta. Bakit? Kahit alam na nilang mali, sinusuportahan pa rin nila. Kasi nga, sila yung nagtatanga-tangahan. Diba?
mga sangkay. Eh kung marunong sila mag-isip, naintindihan nila na may mali sa sinabi ni Marcoleta. Kaya yung tingin siguro ni Marcoleta, baka lumusot kasi kagaya ng mga utak ng mga DDS, na hindi naman lahat, eh, nagiging ano sila eh, sobrang mangmang mag-isip. At di nila naiintindihan kahit may mali, mukha pa rin tama para sa kanila. Eh, hindi naman ganun lahat ng Pilipino eh. Ng mga napapanood natin at narinig natin na sinasabi niya. Malinaw naman na sinabi niya yung kahit anong balibaliktad mo. Exactly. Kahit balibalik-rin man niya yung kanyang statement, pagpapaliwanag, sinabi niya eh. Kaya nga sabi po ni Katunying, inulit-ulit ko yung statement niya. Diba kasi sabi, taken out of context. Diba? Inulit-ulit ko. Sabi ni Katunying. Ito kaano niya, ka-churchmate niya yan. Kasimbahan niya. Kapwa niya INC, nagsalita. Bilang journalist, sabi niya, inulit-ulit ko yun. Pero nung tinitingnan ko, parang wala naman dito. Sabi niya, yung sinasabi ni Marcoleta, kasi yung paliwanag ni Marcoleta, iba na eh. Sa kung anong kanyang sinabi. Kasi sabi ni Marcoleta, hindi ko naman sinabi na ganito. Hindi nyo kasi pinanood yung buong statement. Eh, di pinanood. Ayun. Sabi ni Katunying, kita nyo, journalist na ako Pero, kapansin-pansin pa rin doon yung pagpabor niya sa China, mga sangkay. Actually, ang binigay niyang ginamit niyang word, i-give up Para walang problema, parang madali, i-give up natin. Exactly. Yun talaga. Yun yung word na tumatak sa akin, i-give up AIG. Ano pa ba ang kailangang interpret doon? Ano pa ang hermeneutics ang gagawin mo doon? I-deconstruct pa ba natin yun? Gagamitin pa ba natin yung sophisticated na textual analysis? Hindi na. Sapagkat malinaw na ang kanyang sinasabi, paano ba natin maididepensa ang isang grupo ng mga isla na sa labas ng exclusive economic zone. So sana naman tigilan na ni Senator Marcoleta ang pag-gaslight sa atin. Hindi naman po tayo tanga. Diba? Kasi kung makapag-comment sila Senator Marcoleta, parang ang tanga naman natin. At saka mga sangkay ang nakakatawa pa po dito, mukhang tayo pang mga kumukundi na sa China yung may mali. 'Di ba? Tayo pang kumukundi na. Ako mga sangkay, gusto ko yung China. Sa totoo lang, maganda yung China. For me, China ang pinakamagandang bansa sa panahon natin ngayon. But guys, pagdating po sa West Philippine Sea, ibang usapan 'yun. No? Ibang usapan 'yun. Tapos ngayon, parang tayong mga kumukundi na laban sa China, kumukundi na sa mga nagsasalita pabor sa China, parang tayo pa yung may mali. Pero mga sangkay, itong mga DDS officials, never silang nagsalita sa mga Chinese nung may mga hinaharas na mga Pinoy. Yung may mga hinahabol-habol na mga Pinoy, nagsalita ba sila? Wala, mga sangkay. Nasaan sila? Ewan ko. Nasaan sila? 'Di ba? Ang bihira. At hindi tayo bobo para hindi maintindihan yung sinasabing in plain English and Tagalog. O ayan. Naboljak tuloy si Marcoleta, mga sangkay. Kasi, pero yun, para tayong doon, parang tayo pa ang may mali sa pag-intindi sa statement ni Marcoleta, samantalang klaro yun klaro po yung lumalabas sa kanyang bibig, mga sangkay, na i-give up natin yung KIG, di ba? Tapos ito na, pag-usapan na, ang matindi nun, pag-uusapan pa lang yung West Philippine Sea, pag i-give up, may mga nakatira na po doon. Gaya nga ng sinabi ko, ang problema natin sa South China Sea, kapabayaan din po kasi yan, dahil po yan sa kapabayaan ng mga sumunod na leader after Ferdinand D. Marcos. 'Di ba? Well, lagi po natin na pag-uusapan yan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion?
comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.